Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome sa ating Midday Boost program. At ngayon po ay araw ng Tuesday. Actually, today is yung day 9 ng ating 21 days fast of Daniel. Binabasa pa rin natin yung book ng The Ministry of the Holy Spirit. And kayo po na hindi sinadya ko po, I was thinking like this. Sinadya ko po na hindi basahin yung sabi natin buong book, pero kinukuha natin yung topic, yung explanation dito. Bakit gusto ko po na magkusa kayo na magbasa? For example, today, alam nyo po na ang pag-uusapan natin ay tungkol sa topic na ito. And pwede nyo pong buksan yung book ninyo sa page 38 hanggang 41. Meron po yung topic na The Holy Spirit will teach you all things. And talking about yung Holy Spirit, yung magtuturo sa atin ng lahat. Tingnan nyo po itong Bible verse na ito. It's written dito sa libro po ng Juan or John, chapter 14, sa verse 26. It's written like this. Pero kapag nakaalis na ako, si Jesus yung nagsasalita nito, okay? Pag naalis na daw yung Panginoong Jesus, dito, merong ibang term sa banal na espiritu or tawag sa Holy Spirit. Ang tawag dito sa Holy Spirit ay tagatulong. Okay? Helper, tagatulong, na walang iba kundi ang banal na espiritu. Ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. And ito po ay isa sa function ng Holy Spirit. Siya daw ay magtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating malaman. At it involves sa lahat ng bagay. It involves para sa finances ninyo. It involves para sa health ninyo. It involves pwede rin sa family ninyo, sa love life ninyo. But most importantly, tayo po ay tinuturuan ng Holy Spirit kung paano tayo sumunod sa Kanya. And yan po yung reason kaya sinasabi namin na huwag kayong maging religious. Bakit? Sa oras po na maging religious kayo, pwede mong kabisaduhin yung Biblia, pero hindi mo naman maa-apply yan sa buhay mo. At pwedeng hindi mo kabisado yung salita ng Diyos. Pero even though hindi mo kabisado yung salita ng Diyos, yung Espiritu Santo nagagabayan ka sa isip. At dahil nagagabayan ka sa isip ng banal na Espiritu, so ano nangyayari? May iwasan mong magkamali. Kasi nga, nagagabayan ka niya. Hindi mo man, di ba, sabi pa nga dito sa verse, siya rin daw yung magpapaalala sa atin ng lahat ng sinabi ng Panginoong Yesus. Di natin kabisado lahat ng sinabi ng Panginoong Yesus, pero maaalala natin ito sa oras na kailangan natin. And speaking about kailangan natin, gusto ko pong panoorin nyo po itong testimony ito. And after ng testimony ito, I am going to say something, maikli lang, pero kung hindi nyo pa po na-prepare yung tubig ninyo, maganda po na i-prepare ninyo kasi later on, gagawa tayo ng prayer para yung Espiritu Santo ay pumasok sa inyong buhay sa pamamagitan ng tubig na ito. Alam natin na yung Diyos, ang Espiritu Santo, ang tubig ng buhay. So kung gusto mo po ng tubig ng buhay na ito, maya-maya, gagawa tayo ng prayer para sa inyo. Kung hindi nyo pa na-prepare, pwede nyo i-pause while playing yung testimony ito and then kuha kayo ng tubig and then play nyo na lang again kapag meron na kayong tubig. Okay? Panoorin po natin itong testimony ito. I struggled in life. I was proud, easily irritated, anxious, and deeply insecure. I made many poor choices, including getting involved with married men. Eventually, I became a single mother and I carried a heavy grudge against my son's father for abandoning us. Then, when my son was 16, he passed away from a brain tumor. The grief was overwhelming. It affected not just my heart, but my health. I developed floaters in my left eye that threatened my vision. I underwent laser surgery, but after a year,
the floaters returned. I was also diagnosed with bladder stones and fibroids that required surgery. At the same time, my life had no direction. Despite working for many years, I had no savings, no investments. I was living paycheck to paycheck, spending carelessly, and planning nothing for my future. But when I found and kept attending meetings at the health center, slowly something began to change. I realized that my life was going to change. It had to start with me. I began by admitting my mistakes. I asked God to show me what I need to surrender. It wasn't easy, but I chose to let go. I released the grudges I held against my son's father. I cut off communication with my ex-boyfriend and began aligning my thoughts and actions with the Word of God. I emptied my heart of negativity and invited God to live in me, and He did. As I allowed God to work in me, I received Spirit. From that moment on, I received a deep inner peace and unexplainable joy. My life began to change from the inside out. I am no longer proud, anxious, or angry. I now have patience, self-control, and am free from depression. Even my financial life improved. Today, I have savings and long-term investments. I was even able to acquire 3 motorcycles for my family, both for their use and a source of income. As I practiced intelligent faith, I experienced complete healing. Floaters in my eyes disappeared, the bladder stones were gone without surgery, and the fibroid surgery I underwent was successful with a benign result. But one of the greatest miracles in my life was something I thought I could never overcome, the pain of losing my son. Today, that pain is gone through the work of the Holy Spirit. From brokenness to breakthrough, I found healing, purpose, and joy when I surrendered my life to God. Paano po naging posible na yung taong ito matutunan kung paano gawin yung tama? Naging posible lang ito dahil sa tulong ng Espiritu Santo. Kapag merong tulong ng Espiritu Santo, doon natin matututunan at makakayanan na sundin yung Panginoong Diyos. That's the reason why ipagpipray po natin yung tubig ninyo. So prepare nyo po yung tubig ninyo, babasbasan natin yan, and later on, pwede nyong inumin para magkaroon kayo ng lakas na ipagpatuloy itong journey na ito towards Pentecost. Okay? Please, nasaan man po kayo, pikit nyo po yung mata ninyo ngayon din. Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus, pag pinag-uusapan namin yung Espiritu Santo, ilang araw na naming napapag-usapan ito at nakikita namin yung importansya ng Espiritu Santo. Mas nakikita namin na kung wala pala kaming Holy Spirit, paano namin masusunod ka? Paano namin matututunang sundin ka? Katulad na lang ngayong 21 days, yung iba sa kanila, hawak nila yung basong ito na merong tubig kasi gusto nilang maging malakas sa journey of faith na to. Gusto nilang maging matibay. Gusto nilang panghawakan yung faith sa pagtanggap ng Holy Spirit at pagiging revive sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, Panginoong Diyos, simula ngayon, ipadala mo yung kapangyarihan mo at pawiin mo sa puso ng taong ito yung pagkauhaw. Siguro, itong uhaw na to, naglilid sa kanya na pilitin maging masaya kahit hindi naman talaga yun yung reason kung bakit siya nagiging masaya. Siguro how many times nagagawa niyang i-fill up yung gap sa puso niya sa mga bagay na hindi naman dapat. So Panginoon, turuan mo yung taong ito kung paano maging masaya. In the same way na ang function ng Holy Spirit is to teach us how to do your will, to teach us on how to obey you para maging masaya kami. So, Panginoong Diyos, gawin mo to sa mga taong ito. Mga kaibigan, binabasbasan ko po yung tubig ninyo at pwede nyo nang inumin yan tubig na yan at tanggapin nyo po yung lakas para magpatuloy sa journey ng faith na ito towards
Pentecost. In Jesus' name, receive strength at maging malakas po kayo. In the name of the Lord Jesus Christ, Amen. Amen. Mga kaibigan, that's it. Yung Diyos gusto tayong palakasin. Yung Diyos gusto niyang ibigay sa fast of Daniel na ito yung lakas na kailangan ninyo. Huwag niyo rin pong kalimutan na bukas meron tayong Bible study. Pag-uusapan po natin yung Bible study tungkol sa Kingdom of God, and still, dalhin niyo po yung Bible study na ninyo kasi we are going to finalize yung study na binabasa natin. Ito yung part 3. And then, pag-uusapan natin yan. Ito po yung ating address pag weekend. And speaking about weekend, please screenshot nyo po ito. Kasi this coming weekend, magkakaroon rin po tayo ng banal na hapunan. So feel free to join us sa darating na weekend rin. Okay? Bukas po, magsasama-sama ulit tayo. And actually, bukas, almost nasa half na tayo ng ating 21 days fast of Daniel. Imagine niyo po yun. Bukas is yung day number 10 ng ating 21 days. Nung first week, parang nag-a-adjust. Pero kayo, na ginagawa ng matino yung lahat, naka-adjust na po kayo. Tuloy-tuloy na lang natin. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos and hanggang tomorrow once again.